Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ayan, isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulib. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Eto mga kababayan, sinoorin po natin kung paano pong natosta, nasunog dito ni Congressman Richard Gomez. Ito nga pong bida-bida na si Tolpo. Mga kababayan, kung atin pong matatandaan, ang tumatakbo pong senador, ito pong si Erwin Tolpo. At ito nga pong si Congressman Richard Gomez ay mukhang balik kongreso lang po siguro. Ano, ho? Hindi po natin tiyak kung congressman or pagka-mayor ulit ng Ormoc City. Pero nevertheless mga kababayan, dito po sa video inyong mapapanood ay mukhang miskarapat-dapat ata maging senador itong si Congressman Richard Gomez kesa dito kay Senator incoming senator na mga kababayan eh. Dahil sabi nga ni Congressman Richard Gomez, salamat at inamin mo. Mga kababayan, hindi ko na po kayo bibitirin. Ito na po ang video. Oo, wala na tayo masyado pang mga pasikot-sikot. Larga na po. Panoorin niyo po ang video ito. Magawan po natin ang paraan dito po kahilingan ng mga kasamahan po ng ating 4th Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong babaybas, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our... Mga kababayan, paano na pinagtawanan na dito si nakita niya ang reaction ni Richard Gomez. Yung sabi pagdating niyo roon, gusto na talaga mag-senador, mga kababayan. Hindi kaya ito mapurnada? Dito mga kababayan, naalala ninyo, mayroon pa itong parang disqualification case about nga dyan sa kanyang pagka-senador dahil nga sa kanilang citizenship, di ba? Kaya hindi nga ito hindi nga ito na-approve sa commission on appointment, di ba? Dahil nga dyan sa mayroon siyang kaso nga or mayroon siyang ewan ko mga kababayan, naalala ko lang, di ba? Nung nakaraan. Ano bang naalala nyo dito kay Tolpo? May issue to eh. O, tuloy natin. Sa aming komite, at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS party list at hindi Sabi kasi ni Congressman Richard Gomez dito mga kababayan, salamat at inamin mo na. Ito pa, mayroon pa isang video dyan mga kababayan. Napapatingala na po ito si Congressman Tolpo. Dito panoorin niyo ito isang clips. Oh. at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po nakatingin po sa atin ang ating mga kababayan at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be, since at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever, ang ng mga batas po natin, Mr. Speaker. Therefore, Mr. Speaker, Ayan mga kababayan.
Akala mo kung sinong napakagaling eh. Huling-huli siya rito ni Congressman Richard Gomez. Nasita po kasi siya mga kababayan. Nagmamagaling po kasi siya. No? At kinakain-kain na po niya na maging senador. Kung kaya't napansin po siya dito ni Congressman Richard Gomez. Akala niya siguro, artista-artista lang. Minamaliit siguro, mga kababayan. Hindi niya alam na mayroon palang tinatagong galing itong si Congressman Richard Gomez. Nasita siya rito sa interpellation niya, mga kababayan. Ang tindi nito ni Congressman Richard Gomez. Panoorin nga natin yung pinakakabuuan nito, mga kababayan. Ha? Tingnan niyo. Ito po yon. Dito nag-umpisa yan. Richard Gomez of the 4th District of Leyte for his interpellation. The Honorable Richard Gomez is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'd like to find out if the good congressman from ACT Party List would like to answer some of my questions regarding his privileged speech. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the Anti-Drugs Committee. No, I am not, my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I... Ayan, mga kababayan. Dito pa lang nag-umpisa na kaagad. Kitang-kita ang pagbibida-bida. Mahilig talaga sila dyan sa Congress, mga kababayan. Ano? Bida-bida talaga. Kumbaga, nagmamarunong. Hindi ka naman pala member. Oh, huli ka. Butata ka ngayon ni Congressman Richard Gomez. Tuloy natin, mga kababayan. I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a... what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware, Mr. Speaker. Thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because, you know, RA 9165 was passed already in the last Congress. Ayan, mga kababayan. Napas na pala already yan ang last Congress. Lutang. Di pa kasama rin to si Tolpo nung last Congress, mga kababayan. Kasama dyan ang CIS party list. Ito alam. Kaya mga kababayan, pumasok dito si Congressman Richard Gomez. Napuna niya ito. Galing. Tuloy. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that? Nag-loading, mga kababayan. Nag-loading si Tolpo, mga kababayan dito. Are you aware? Mukhang hindi siya aware. Mukhang, can you repeat that? Repeat. Mr. Speaker. Tagalogin ko po. Yan, Tagalogin. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Yun, mga kababayan, tinitake na pala yan. Yung privilege speech niya, nandoon na pala yan, parang redundant na lang. In short, bida-bida itong si Tulfo. Lumutang tuloy ang kanila. Pagiging lutang niya. Ano ba? Lutang na nga, lumutang pa. Ano ba talaga, Bima? Tuloy. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po
Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, Mga mamumumirit, mga kababayan, kailangan daw bilis-bilisan. Ayan kung paano siya ngayon balandrahin ng sagot dito ni Congressman Richard Gomez. Kailangan natin bilisan. Biruin mo, lumusot pa siya, papalusot pa siya eh. Kasi mukhang napapahiya na siya rito kay Congressman Richard Gomez eh. Okay, lulusot na. Tingnan natin. napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po Tingnan niyo yung reaction ni Congressman Richard Gomez, mga kababayan. Gaganon siya, oh. Tapos, ganun, napatawa-tawa. Tingnan niyo. ay mabilisan pa para kaagad po ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Pataka na naman. Tama po. Sinasangayonan ka lang ni Congressman Richard Gomez. Tuloy. Tapos na po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong bypass, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts. Kaya na tumatawa na si... Natatawa na si Congressman Richard Gomez kasi pagdating po natin doon, sinabi po kasi ni Congressman Richard Gomez na kayo po, malakas kayo po sa Senado. Ganyan ba? Ang kanyang rito, pagdating po natin doon, tingnan natin kung anong sasabihin Congressman Richard Gomez dito, mga kababayan. In the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero But inamin niya po, sigurado na kayo sa Senado. Talaga naman. Talaga naman, mga kababayan, ano? Grabe, ano? Talagang sure win na. Talagang inaamin niya na. Pero matatagalan pa. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Ayan, mga kababayan, no? Wala na pala yan sa kanila eh. Ginawa na pala yan nila. Kaya nga, parang nagbida-bida na lang talaga itong si Tulfo, mga kababayan. Kung kaya't yan nga po, pinasok or nagsalita nga po rito si Congressman Richard Gomez kasi kumbaga nagawa na ito parang pabida ka lang talaga. Pabida ka lang talaga, Tulfo. Ay nako. Ay nako talaga. Sabi ho, I will just have to correct my colleague. Hindi pa po ako senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Do, tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng ACT-CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Nabilis-bilisan po nila dahil ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, ala hong saysay ang pagre-review, wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section.
In short, mga kababayan, pabidang-pabida, pabibong-pabibo lang talaga itong si Erwin Tulfo. Oo. Kasi nga, nagawa na po nila yan. Oo. Nagawa na po nila yan. Kaya pala, mga kababayan, nag-react dito si Congressman Richard Gomez. Section na yan, Section 21, kung hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to do something about it. And para marinig ko, kaya ho tayo nagka-privilege of speech para marinig po tayo sa Senado. Now, we are waiting for the decision, Mr. Speaker. If I can only do a privilege... Ingay nga siya diyan, mga kababayan. Hindi nga siya, kaya una pa lang kaninang tanong, di ba? Kung member ba siya ng ano, hindi pala siya member eh. Yung kanyang sinasabi, nagawa na yun nila Congressman Richard Gomez. Oo. Kaya nga siya sinabihan, no, sige, malakas ka naman sa Senado. Inamin mo na talagang magiging senador ka na. O, action now. Madali ka na dyan. Nagawa na namin yan eh. Bakit mo pa kailangan pang sapawan pa kami? Sapaw ka. Ang galing mga kababayan. privilege of speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress, Mr. Speaker. Salamat. Salamat, Mr. Congressman. Sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niyo pagdating niyo po sa Senate, inulit ko lang. But Mr. Congressman, we do something about it. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Ayan, natahimik na. Yung hinihiling ninyo, wala na po. Tahimik na naman. Biglang natahimik. Ayan, mga kababayan. Talagang tuwa ako dito sa nangyari dito, mga kababayan. Hindi talaga nakapurma si Tulfo, mga kababayan, ano? Dito kay Congressman Richard Gomez. So, ayan po, yung video na po, clips na yan, ay nakuha po natin kay Dalagang Pilipina or si Yusek Pam po yan, mga kababayan. Siyempre, kasama natin yan kay Attorney Vic Rodriguez or Senator. Kasama rin na po natin si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, ha? Yan po ang ating sit-up ngayon dyan. So, alam nyo na, kung ano po inyo masasabi dito sa video ito. Grabe, po, mga kababayan, paano po rito naging sisiw. Ito pong inaamin niya na mukhang kuha na nga niya ang pagkasenador. Sa tingin ninyo, mga kababayan, talagang panalo na ba ito talaga si Erwin Tulfo? Nasaan ba ang ating mga solid DDA supporters dyan? Talagang mananalo na po siya? Or manapang ipanalo po natin ito pong ating mga kandidato, ang PDP laban at ang ito pong mga kasama po natin dito nasa taas. Attorney Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, sama rin po natin si Marco Leta, mga kababayan, at yung 6 po sa PDP. Yan, mga kababayan, Yan po ang ating nagawang reaksyon. Ano po ba ang inyong masasabi rito sa video ito? Paki-comment nyo po dyan sa baba. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. At paki-like na rin, paki-share ng video ito. Maraming salamat, mga kababayan. Ito sa BMR Channel. Pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Pilipinas, as always, God first po tayo. Bye-bye!